Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalake, shoutout kay Ariel Madla. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Papapa, hindi napigilan ni Aaron ang pagpalakpak ng kanyang mga kamay. Miss Gu, napakababa ng ugali mo. Kilalang kilala mo ako. Ang lahat ay kalkulado ng malinaw, ngunit binabaliwala mo ang isang punto. Ngumisi si Aaron. Gu Yue smile, Gu hindi mo masyadong naiintindihan ang kahulugan ng hand-child. Aaron disdain, malumanay ngumiti, sasabihin ko sa iyo, hindi ko nais na pananakot at ginagamit. Pagkatapos sabihin ito, tinitigan ni Aaron si Gu na parang sulo. Nagulat si Gu Yudon. Bagamat siya ay napakababa, halata na mayroon siyang lasa ng malambot na pamimilit at paggamit. Mahirap para sa mga tao na tanggihan ang iyong alok. Si Ye Gotcheng ay aking kaaway. Totoo ito at ito ay isang matinding puot. Ako, Aaron, ay nagsabi na kukunin ko ang kanyang ulo at isakripisyo ang espiritu ng aking kaibigan sa langit. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, hindi mabilang na mga tao ang huminga ng malamig. Tulad ng inaasahan, hindi nila maaaring masaktan ang taong ito. Ang masaktan siya ay katumbas ng kamatayan. Lihim na masaya ang Yongshengsi area at Yaoshen Pavilion. Kung tutuusin, isang magandang deal na mawalan ng isang Ye Gotcheng at salubungin ang isang Aaron. Ngunit nang sila ay masaya, ang Aaron ay biglang nagmukhang mabangis at hinamak ng umiti. Sa sumunod na segundo, malamig siyang uminom, ngunit ano siya? Ano siya? Mayabang at labis na mapanghamak na tono, ngunit puno ito ng paghamak. Siguro, biro ang pagsasabi nito sa ibang tao. Pagkatapos ng lahat, si Ye Gotcheng ay ang senior manager ng Yaoshen Pavilion at ang adopted son ng Eternal Sea Area. Ngunit sa bibig ng Aaron, walang iba kundi ang nangingibabaw na side exposure, na nakakatakot sa mga tao. Mabangis na itinaas ni Ye Gotcheng ang kanyang mga mata, at ang galit sa kanyang mga mata ay gusto nang lumunin ng buhay ang Aaron. Molan, a piece of rubbish, ano ang hirap para sa akin na patayin siya. 3,000 disdain ng isang ngiti, kailangan mo gumo na dumating sa ito isang stroke pa. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, bigla kang naging cold. Sa tingin niya ay perpekto ang planong ito, ngunit hindi niya akalain na gagawa ng ganoong pagpipilian ang Aaron. Poof! Hindi mapigilan ni Lu Roaxuan na matawa sa oras na ito. Sabay tingin kay Guyo ng inosente at sinabing, I'm sorry, hahaha, I don't laugh unless I can't help it. Alam kung ano ang ibig sabihin ng master, hindi napigilan ni Lu Yongsheng na mapamura, may nakabasag ng garapon at nabasag ito. Ayaw niyang idikit ang mukha niya sa iba. Dahil dito, hindi ito binili ng iba. Hahaha. Ang mga disipulo sa tuktok ng bughaw na bundok ay humagalpak ng tawa ng may malaking pagtutulungan. Gu ay pula ang mukha mo. Kahit kalmado siya, hindi niya kayang panindigan ang ganoong insulto. To put it bluntly, it's not her bad strategy. Kung gusto mong sisihin, si Ye Gotcheng lang ang masisisi mo sa kanyang kakulangan sa timbang. Damn waste. Kahit na ang pagiging kaaway ng iba ay siya ring uri ng kaaway na minasa sa kalooban, na walang kahulugan. Kung medyo dalubhasa si Ye Gotcheng, kailangang tumalon ang Aaron. Isipin mo dito, Gu nagalit ka agad na tumangay sa malayong lungsod ng Yego. Aaron, biglang uminom si Aoshi sa malamig na boses, wala ka pang nakitang kahit sino sa mundo. Lagi akong nandoon na may magandang intensyon para ayusin ang mapapangasawa mo, pero kinagat mo si LV Dongbin. Hindi mo alam ang gagawin mo. Partner, kailangan ko ba? Malamig na sabi ni Aaron. Kung hindi mo kailangan,
Bakit kayo ni Luruaksen ay walang katapusang nagtatanong doon? Kailangan ba kitang makausap? Anong klaseng aso ka? Nang biglang bumagsak ang boses ni Aaron, tinadtad niya ng palakol sa kamay. Boom! Ashi isang itago, isang ilaw ng palakol biglang sa harap ng pagsabog. Nang paa, tanga, han 3,000 paghamak ng swept isang mata Aoshi, pagagalitin ng paraan. Nang marinig ni Aoshi ang sumpa, nagalit siya kaya kinailangan niyang hipan ang kanyang balbas at damilat. After living so many years, kailan siya napag-alitan ng ganito? Laking gulat din ng mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ng lahat, ang han 3,000 ay hindi naglaro ng walang laman. Pinagalitan niya at binugbog ang totoong Diyos. Hindi napigilan ni Lu Wuzhen na matawa. Gusto ni Aoshi na pagsamahin ang sarili, ngunit kinain niya ito. Kayong dalawa, huwag mong sayangin ang oras ko rito, Luruaksen. Limitado ang pasensya ko. Ito na ang huling pagkakataon. Ibinaling ni Aaron ang kanyang ulo at tinitigan si Luruaksen. Zinner, anong tinanong niya? Bahagyang tumalikod si Lu Wuzhen at nagtanong. Lolo, kinuha ko ang kanyang napakahalagang mga bagay, na napakahalaga sa aming pamilya Lo. Maaari mo ba akong protektahan? Kahit ano pa ang kunin mo sa kanya, kailan pa natatapakan ng iba ang anak ni Lu Jiezi? Malamig na sabi ni Lu Wuzhen. Bagamat ngayon lang siya natalo, hindi ito nangangahulugan na natakot si Lu Wuzhen. Ang kakayahan at kamahalan ng tunay na Diyos ay hindi nagpapahintulot sa kanya na matakot. Tumanggo si Luruaksen at umatras, at ang mga anak ng pamilyang Lu ay gumawa din ng sama-samang hakbang pasulong, na napakalakas. Mabuti, malamig na ngumiti si Aaron. Dahil tumanggi siyang magbayad ng isang tao, papatayin niya hanggang payag ka. Sa sandaling nagbago ang kanyang figure, ang Aaron, tulad ng isang mabangis na tigre, ay direktang sumugod sa tuktok ng asol na bundok na pinamumunuan ni Lu Wuzhen. Bahagyang umiwas si Lu Wuzhen, ngunit 10,000 tao sa likod niya ang direktang sumabog. Ang Aaron ay parang apoy na dragon sa bulak. Kung saan siya dumaan, walang nakaligtas, naiwan lamang ang nasusunog na lupa. Ang mga mata ni Aaron ay pula, at ang kanyang buong mata ay puno ng pagnanais na pumatay. Bang! 8 ilaw at anino, tulad ng 8 bomba, ang sumasabog saan man sila magpunta. Ang alikabok at usok, ang pulutong ng libu-libong espada na magkasamang pinutol. Biglang, 8 liwanag at anino muli ang bumawi, nagtipon sa isang lugar, umatake muli. Balik ulit, atake na naman. Ang 8 anino ng pag-atake, hindi kailanman napatay, isang tuloy-tuloy na daloy ng pambobomba sa paligid. Nagkatawang tao sina Lu Wuzhen at Aoshi sa 2 daloy ng liwanag, at patuloy na sinasalakay ang Aaron mula sa magkabilang panig. Sa nakaraang karanasan at mga aral, hindi sila nang ahas na magtiwala ng malaki, at ang bawat isa sa kanila ay halos walang pagsisikap na lumaban sa Aaron. Gayunpaman, sila ay masyadong maingat, kaya't halos hindi nila nakilala ang Aaron mula sa simula hanggang sa wakas. Ito ay walang iba kundi ang gamitin ang pakikilahok ng mga disipulo upang salakayin ang Aaron mula sa gilid. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang pamamaraang ito ay lubos na epektibo. Bagamat may 8 sangay ang Aaron, maaaring ipagtanggol sila ni Lu Wuzhen at Aoshi. Kasabay nito, mayroong hindi mabilang na mga alagad na nagtatanggol sa bawat pag-atake ng Aaron at naglulunsad ng counterattack. Kahit na ang 8 sangay ay nagbabahagi ng karaniwang galit sa isa't isa at nakikibahagi sa pinsala, hindi nila kayang panindigan ang patuloy na pag-atake at pag-atake ng Aaron. Sa paglipas ng panahon, kahit na ang Aaron ay matapang at hindi mapigilan, kahit na sina Lu Wuzhen at Aoshi ay halos hindi na siya mahawakan. Ngunit ang tunay na problema ay ang Shuangda Zenshan ay napakahirap harapin. Bagamat hindi nila mapipigilan ang Aaron, sa kabilang banda, hindi maaalis ng Aaron ang pagkahumaling kay Shuangda Zenshan. Bagamat malaki ang Jianeng, napakalaki rin ang pagkawala nito. Bilang karagdagan sa pagkasira ng daan-daang libong piling sundalo, kitang-kita ang pagod ng Aaron pagkatapos ng mahabang panahon. Bagamat ang 8 kaharian ay kayang labanan ang maraming pinsala, sa kabilang banda, ang enerhiyang natupok ng 8 kaharian ay nadodoble sa pinakamataas. Ngunit mayroong isang mas mahirap na sitwasyon kaysa dito. Nakiisa rin sa pakikibaka ang mga eksperto mula sa tuktok ng bughaw na bundok, walang kamatayang si Area at Yaoshen Pavilion.
Ang pinakamasamang antas ng mga ekspertong ito, na kinakatawan ni Abbas Xianling at iba pa, ay maaari ding maabot ang Kungtong Realm, at ang kaharian ng pagpatay ng kasamaan ay sumasakop sa isang malaking bilang. Maraming eksperto sa 8 kaparangan na antas. Baka basura lang ang mga taong ito sa Aeron, pero kung mas maraming langgam, nakakapatay sila ng mga elepante. Higit pa, ang mga taong ito ay mas mahusay kaysa sa mga langgam. Tulad ng mga ligaw na aso na umaatake sa mga leon, bagamat walang nang ahas na lumapit sa Aeron, maaari silang laging umasa sa bilang ng mga taong aatake kapag hindi pinansin ng Aeron. Ang Aeron ay inaatake ng mga kaaway, ngunit talagang hindi niya mabuksan ang lahat ng langaw na ito. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay mga Panginoon. Kung gusto niyang manalo sa maikling panahon, parang panaginip lang. Gayunpaman, umaasa sa dugo ng Magic Dragon sa kanyang katawan, namumula ang mga mata ni Aeron at pilit pa rin niyang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Dagandong. Pagsabog. Habang nahulog ang isa, sigaw. Nakakaiyak na dagandong. Maririnig na walang katapusan. Ang inaantok na Fairy Valley, na orihinal na isang berdeng lupain, ay naging isang mundo ng apoy. Nasusunog ang langit at lupa. Bang! Sa isa pang pagkakataon, habang si Aeron ay naiinip na nagbukas ng maraming masters sa likod niya at bahagyang humiwalay, sina Lu Wuzhen at Aoshi, na nakasali sa dalawa pa, ay sinamantala ang pagkakataon at agad na tinamaan ang Aeron sa likod. Kahit na mayroong heteng kalangitan na si Xuanwo upang protektahan ang katawan, malinaw na wala itong epekto sa harap ng ganap na banal na kapangyarihan ng tunay na Diyos. Kung si Han Sanchen ay walang proteksyon ng walang kamatayang Zuan armor at ang magkakasamang pinsala ng karaniwang puot, kailangan niyang samuka ng dugo at mamatay kaagad. Ibig sabihin, Aeron isa dumura ang dugo sa bibig, ipagpaliban ang opens iba, bahagya patatagin ang katawan, hindi mula sa malamig na boses at pagagalitan. Ang 3 pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo, ang tinatawag na 3 tunay na pamilya ng Diyos, ay pinalibutan at inatake si Han Sanya sa iba't ibang paraan. Ito ay walang hiya. Ang ganap na kapangyarihan ng tunay na Diyos ay talagang nararapat sa reputasyon nito. Kahit na may labis na pagtutol, naramdaman pa rin ni Aeron na ang mga Diyos na iyon ay direktang tumagos sa kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang mga meridian. Gayunpaman, ang 5 elementong bato ay nagtatago sa tabi ng katawan ni Aeron, naglalabas ng mahinang ilaw, mabilis na nag-aayos ng mga pinsala ni Aeron na dulot ng palihim na pag-atake ng mga eksperto tulad ni Wang Wanzi at Abbas Xianling. Magsipilyo. Lahat ng tao ay maaaring maparusahan dahil sa masasamang espiritu at masasamang paraan. Tayo ang mga tao sa mundo. Kung ikaw ay isang hamak, natural na ang mga tao sa buong mundo ay nais na maalis ang pinsala para sa mga tao. Huwag idore-dugo. Maayos ang pagkubkob, ngunit hindi pa rin nakakalimutan ng mga taong ito na mag-set up ng isang pang-alaala na arko para sa kanilang sarili. Nasaan ang mga general? Oo, sumunod ka sa akin, patayin ang dyablo at patayin ang demonyo. Oo, malakas ang sigaw, ngunit malinaw na dahil ito sa takot sa Aeron, sa takot na may sumugod na tao at binabantayan ng Aeron. Ngunit para sa mga taong ito na sanay na i-flag ang kanilang sarili, madaling makahanap ng dahilan. Sa tugon ng publiko, ang tinatawag na Zengdao, ang tinaguriang 3 pamilya, ay muling sama-samang sumalakay sa Aeron. Mabangis ang Aeron, ngunit hindi niya kayang tiisin ang napakaraming tao. Huwag mong banggitin ang Aeron. Kahit sina Lu Wuzhen at Aoshi, ang hirap kasing harapin ang napakaraming tao at napakaraming eksperto. Kaya ito ng Aeron, sapat na talaga. Boom! May panibagong pagyanig ng langit at nasusunog na ang lupa. Ang figure ni Han ay parang 8 tigre pa rin, na tumatakbo sa isang hukbo na halos 100,000 katao. Daan-daang eksperto ang pinagsama sa 2 tunay na Diyos, at nagpatuloy din sa pag-atake sa tunay na katawan ni Aeron ng magkahiwalay, pang-wax array sa isang dagandong, 10,000 itim at berdeng palakol ay muling nagtipon sa langit. Kung ikukumpara sa dati, ang palakol ay mas malakas, naputol 10,000 palakol sabay-sabay na nahulog, magkaisa para lumaban sa isang malakas na dagandong. Pinangunahan ni Wang Wanji ang kanyang mga nasasakupan upang agad na ipadala ang kanilang magic energy at direktang naglagay ng gintong ilaw at bakal na takip sa gitna of the air. Kuya Lu, tumulong ka, guguluhin ko siya.
Sumigaw si Ashi, sinamantala ang pagkakataon, at nang matapos mag-charge si Aaron, bigla siyang umatake. Ang Aaron ay may hawak na palakol na pango, at walang nang ahas na iwasan ito. Maaari lamang itong kunin ni Aoshi. Nang pisilin ni Lu Wuzhen ang kanyang mga kamay, ang isang Diyos ay maaaring direktang lumaban sa ilalim ng gininto ang liwanag na bakal na takip sa hangin sa isang maikling panahon. Ang pag-atake ng 10,000 palakol ay direktang nalabanan ang hanay ng palakol ni Pango. Isang grupo ng mga eksperto ang nasa sabik at direktang inatake ang Aaron, papasapagitan ng Aaron na backhand. Ang dalawang master ng pagpatay sa kasamaan sa simula ay direktang namatay sa ilalim ng sinaunang palakol ni Aaron, ngunit halos sa sandaling ito, si Aoshi, na ay lihim na naghahanap ng mga pagkakataon sa likod niya, kinuha ang pambihirang puwang at bigla itong sinampal ng diretso. Ang palad na iyon ay halos may pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng tunay na Diyos ng Aoshi, at ito ay may napakabangis na makapatay na hininga kung ito ay nataman ng isang paa. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip sa oras na ito. Ang gitna ng lambak ng kunsiyan nang makita ni Fumang at ng iba pa na ang apoy sa labas ng nakulong na immortal na lambak langit, at ang langit at ang lupa ay namumutla. Matagal na silang natigilan at hindi napansin ang isang lugar. Sa oras na ito, isang sorpresang pagbabago ang nagaganap. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.